matalino at maganda. Ataw tumita ng gitara at mag-perform sa entablado. Pero aksidente lang daw ang pagkakatuklas niya sa talento ng paglikha ng musika at pagkanta. At ito na ngayon ang matagumpay na mundo ni Kichi Nadal, ang tinaguriang top princess ng Pilipinas. You have to allow yourself to be vulnerable. Otherwise, parang robot. Nakakaibig na mga eksena na sinaliwan pa ng isang nakakakilig na theme song. Ito ang naging sekreto sa phenomenal hit na Lovers in Paris. May gusto ka bang sabihin? At di mapakali, hindi makatingin sana. Pero hindi lang si Carlo at Vivian ang ating minahal, kundi ang isang Kichi Nadal ang nag-compose at kumanta ng kanilang theme song, ang Wag na Wag Mong Sasabihin. Ibang nararapat sa akin. I always get shocked sa mga tao na how the song reaches. Talagang sobrang layo pala talaga. Mabot ng Marawi, little kids sing the song. The whole song, parang lang tayo sa memorize. Parang yung wag na wag mong sasabihin, it's actually, it's a humorous song siya eh. It's about having the freedom to love that person, to take care of that person. There's so much freedom in it, in love. So, kaya ibibigay ko lahat, pati kalayaan mo. Ito daw ang kanyang bersyon ng isang love song na may integridad, hindi para sa maraming mga martir sa atin. Kaya nagulat din si Kichi na maraming Pilipino ang nakagusto sa kantang ito. May tao ka bang iniisip yung ginawa mo, hindi? Ganon. Sino? Basta musician din. Number 1 ang ilang buwan ang kanyang kanta at kaagad ikinabit ang bansag na pop rock princess kay Kichi. How would you describe your style? Or can you be boxed in a style? I don't want to be labeled kasi pag na-labelin ka parang it's so hard to parang you put a limitation in creativity. So, yun, they wanna call it kitsch pop daw. Ana Katrina Nadal sa totoong buhay, bunsong babae sa 5 magkakapatid at nanggaling sa pamilyang mahilig sa musika. Ang ina ni Kichi ang nagbigay ng malaking impluensya sa kanya sa pagkanta. Yeah, she always asked me to sing. Actually, all of us kids. That's how we learned how to sing because she'd always play the piano and always ask us to sing for her. Yun. I think dun din kami nahasa. Actually, when she was in elementary, she was not into music, she was into sports. And she would excel. She joined the track and field, and she would join the swimming team. And she'd always win. Lalong lumabas ang hilig ni Kichi sa musika noong high school. Ang dating sporty na Kichi, naging composer ng kanyang banda sa Saint Scholastica. And merong isang agent, parang isang agency na parang sabi sa akin, parang you don't have to write the song kasi nalaman na I sing. Sabi ko, I don't know, but sige. Tapos nung tinry ko, nakagawa ako ng song. Sabi ko, kaya ko pala. I really liked it. And what was your first song about? It's about pretending. Like when you're a kid, you always pretend. Great pretend. Oh, you're a dreamer. Bago nag-solo bilang singer si Kichi, naging lead singer siya ng bandang Mojo Fly noong 1999.
Kabi-kabila ang gig ng grupo. Ito ang kadalasang dahilan kaya napapabayaan ng mga kabataang nasa banda ang kanilang pag-aaral. Pero dito naiiba si Kichi dahil prioridad pa rin ni Kichi ang edukasyon. Ba't ka umalis? Because of school. Kasi it's so hard to be in a band, tapos you work around your, your phone, and you work around your schedule, and syempre, tapos parang in a way, it's a big responsibility, like, especially na, kuwari, naka-guilty na, we can't gig kasi ganyan, kasi I have school. Marami ang nanghihinayang sa pagkawala ni Kichi sa music scene. Kinausap ko si Kichi, hinahanap ko siya, tapos nakita kami sa Eastwood. Nandun siya, nakikijam siya sa mga banda doon eh. Tapos noon, nag-usap kami, sabi ko, meron ka bang song? So meron daw siyang isa na ginawa nila ni Jack Rufo. Tapos, yung Deliverance. Tapos isa lang naman. So pinakinggan namin. Sa pagbabalik ng People, ang pangalawang pagkakataon sa kasikatan para kay Kichi. At mahirap nga bang maging idolo ng mga kabataan? Ba't kami ako? Bakit? Baka wala ka ba dati? Well, talagang, I was a bad testimony. Yeah, I can say that.